Hi mga kabatas, ngayong araw pag-uusapan natin ng mainit na issue. Pwede bang ibalik ng Senado sa Kongreso ang Articles of Impeachment? Tama ba ang ginawa ni Senate President Cheese Escudero o may nilabag silang batas? Let's break it down. Sabi ni Senate President Cheese Escudero, there is no limitations for an impeachment court to decide. Pero sabi ni Attorney Bokoy, no, that is wrong. The Senate must decide within the boundaries of the law. So sino nga ba ang tama? Ito ang mas malinaw sa saligang batas. The House of Representatives ang may exclusive power to initiate impeachment cases. Pero ang Senate naman ang may sole power to try and decide the case. Ibig sabihin kapag na-transmit na ng House ang Articles of Impeachment, trabaho na ng Senado na itry at hindi ibalik. Walang sinabing remand sa power ng Senado. So bakit nila ginawa yon? Ang ginawa ng Senado na ibinalik nila ang Articles of Impeachment sa House dahil daw may procedural defect. Pero teka lang, hindi ba't kapag nasa Senado na ang kaso dapat trial na agad? Parang sinabi nila, ayaw muna naming magdesisyon, balik nyo na lang ulit. Questionable yon, and possibly unconstitutional. Kapag ang isang sangay ng gobyerno ay tumangging gampanan ang tungkulin niya ayon sa batas, grave abuse of discretion na yan. Ayon sa Saligang Batas, Article 8, Section 1, pwede itong i-review ng Korte Suprema kung may sobra o kulang sa kapangyarihan. So in short, pwedeng kasuhan ang Senado through petition for certiorari under Rule 65. Tingnan natin ang ilang landmark decision sa kasong Francisco versus House noong 2003. The court can intervene kapag may violation sa rules ng impeachment. At sa kasong Gutierrez versus House noong 2011, due process must be followed in impeachment proceedings. At sa kasong Lambino versus Comelec, lahat ng kapangyarihan, even konstitusyonal, ay may hangganan. Ngayon, maraming senador ay abogado rin. Ano nga ba ang sinasabi ng Code of Professional Responsibility and Accountability o ang SIPRA ng 2023? Canon 2, dapat ipagtanggol ang saligang batas. Canon 3, huwag hayaang makaapekto ang politika sa tungkulin. So kung alam nilang mali ang act ng Senado at pinayagan pa rin nila ito, baka may pananagutan pa sila sa Supreme Court bilang mga abogado. Kapag napatunayan na grave abuse of discretion ang ginawa ng Senado, pwede silang maharap sa administrative cases katulad ng disbarment or suspension, the violations of Republic Act 6713 or ang Code of Conduct for Public Officials at judicial review ng Supreme Court mismo. Ang tanong, sino ang tama? Si Escudero ba o si Bocoy? Ang sagot, si Attorney Bocoy. Ang kapangyarihan ng Senado ay hindi absolute. Hindi nila pwedeng tanggihan ang trabaho nilang mag-trial. At kung gagamitin nila ito para umiwas sa responsibilidad, may kabayaran yan. The Senate may be the judge, but it is not above the law. Even the highest halls of power must bow to the Constitution. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong discussion na legal pero relatable, don't forget to like, share, and follow. Ako si JM at tandaan, ang karunungan sa batas ay sandata ng mamamayan. This is JM and again, remember, I will always be your law companion.